So ayan, ito yung motor natin. So ang gamit ko dito na left brake master yung E3. Ayan, 2 years na to mga kalpa. Tapos ordinary lang na brake hose, nasa around 150 pesos lang yung nabili ko dati dito. Dati kasi naka disc brake to, nasira lang eh. So ngayon binalik ko siya sa drum brake. So ito yung RCB na ako natin, yung nag-trending dati oh. Ayan, tagal na to, 2 years na to. Yung bracket, ayan, pabigay na rin oh. Kita nyo yung crack, 2 years na yun, hindi ko pa pinapalitan yung bracket. For today's video vlog nga mga kalpa, no, ipo-full review natin itong hydraulic clutch na nabili natin after 2 years ago. So marami kasing nagpapash no, na pangit daw yung hydraulic clutch. So ito, 2 years na to mga kalpa, simula nung nabili natin itong Honda TMX 125 Alpha natin na motor, pinalitan natin agad siya ng hydraulic clutch. So RCB ito mga kalpa. So nakita nyo naman yung mga vlog natin dati sa mga ginagawa nating pagmo-modify dito sa motor natin. Ginawa ko pa nga tong disc brake eh, kaso nasira lang yung disc brake natin, kaya binalik natin siya sa drum brake. Bali dito mga kaalpa, dati siyang 1,500 pesos. So simula nung nag-trending siya sa video natin, pumalo na siya ng nasa around 1,700 to 1,800. Yung iba nagbebenta pa nga ng 2,000 ito eh. So 1,500 ko lang to nakuha dati. Tapos sa mga nagtatanong, itong hose natin, Earls na hose to, yung mga ordinary lang. So nung panahon nito, nasa 150 pesos lang ito eh. Tapos yung alloy bracket natin, binili natin ito sa Thailand. So nasa 250 pesos lang siya. So 1 week ito bago dumating. So gumamit lang tayo ng Allen dito para maganda yung pagkakasalpak. So medyo may crack na rin siya mga kalpa sa sobrang katagalan. So pagkakuan, papalitan ko to mga kalpa. Bale ganito yung packaging ng RCB na hydraulic clutch. So bali ang size nito is nasa 12.7 na mm yung rad niya. Ayan, RCB clutch pump S1. So bali may bala to mga kalpa. Ayun o yung bala niya. Ito napapalitan kasi itong rad na to. Ayan. Tapos may maliit na tornilyo dito. Yan yung ipapalit nyo dito. Tapos nakadepende kasi yan sa motor. Kaya kapag ka medyo mahaba yung pagitan niya, pwede nyo siyang i-extend. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. So dito sa TMX 125 Alpha, di naman natin kailangan ng masyadong mahaba na rad. Kaya universal ito sa mga manual. Ayan, so ito nasa half inch lang yata yung sukat nito. Tapos ito nasa 1.5 yata. Ayan, 1.5 o 1.5 nga siya. Yung gamit natin dito sa left na brake master ay yung RCB E3. Ayan, so napaka-smooth. So 12.7 din ito mga kalpa. So plug and play lang din siya dito. Tapos ang ginawa naming modification dito, ayan, yung switch pinutol namin. Tapos yung kasamang switch nito, pag bibili kayo, meron na kasama yan. Kakat nyo lang yung sa may wire ng clutch, and then itatap nyo na siya rito. So di ba napakalinis? Ayan. So detachable siya. Ayan o. So kung mapapansin niyo, so sobrang tagal na nito. Ayan, ganyan na yung itsura niya. So napapabayaan lang kasi. Ang madalas ko kasing nagagamit yung Honda Click natin. So ang balak ko nga sana S1 Forge yung ilalagay kong brake master nun eh. So may pang left din kasi tayo. So ang gagawin ko kasi di-disc brake ko na lang din ito. Pero tsaka na lang. Nag-trending ito mga kalpa 2 years ago. 500,000 na yung views nito. Ayan. So napakarami
na nabaliw dito sa RCB hydraulic clutch. Dito, pakita ko lang din yung fittings niya mga kaalpa. Ayan, ganyan siya. So, pwede nyo naman siyang idiretso. Ayan. Tapos, meron siyang dalawang nut dito na di-12 ata. Ayan, para maglalakyan. Tapos, dito, pinadaan namin yung hose. Ayan. So, dito yung hose. Papunta dyan sa bracket niya rito. Then dito naman siya dumaan mga kalpa. Ayan, sa bracket dun sa mga hose dito. Di ba napakalinis? Ayan, tapos umangat lang dito. Ayan, ganito na yung fittings niya. So sa mga nagtatanong, iwan ko yung mga link nito sa Shopee kung saan natin siya binili. So sa mga nagtatanong, kaya mas prepare ko yung hydraulic clutch. Malambot yung pag-release natin dito sa kamay natin. Ayun, pagka magbabawas ka, napakalambot. Compare mo dun sa decable, napakatigas. Tapos ang advantage nito mga kalpa, katulad nga na sinabi ko, malambot. Tapos fluid type na siya. So ang disadvantage nito, may konting delay. So depende yan sa pag bibleed ninyo sa hydraulic clutch. Tsaka isa pa ring disadvantage nito, pwedeng mag-leak dito sa clutch pump nya, dito sa pinakalob. Tutok mo dito. Dito kadalasan nagli-leak yan kasi may parang o-ring yan eh. Tapos merong dalawang butas dito na panglalak. So far so good naman ito. 2 years na to mga kaalpa, and pinangbiyahe pa natin. Ayun, napaka-smooth mga kaalpa, di ba? High precision yung pag-pump niya, talagang napakalambot, tsaka hindi kayo mangangalay. Tapos halimbawa, 'di ba, pag traffic, napansin niyo, pagka decable yung gamit niyo, laro kayo ng laro dun sa natin, sa brake master natin or dun sa may cable type, 'di ba? Pagka naka-decable ka, madali kang mangalay. Ayan, syempre, dagdag ka ng bawas dun eh. Tapos kapag paakyat ka, punta ka ng Baguio, paakyat, traffic, hindi na ganong sasakit yung kamay mo. Ayun yung maganda doon. Lalo na pag long ride kayo, mas maganda yung nabibigay na komportable sa kamay pagka bibiyahe kayo. Compare mo dun sa decable. Hinay pa naman ito sa cable type. Maganda ang cable type, matibay siya. Yun nga lang, ang disadvantage niya, matigas, tapos pag naputol, hindi ka na makakauwi. Compare dito sa hydraulic clutch, kahit may konting leak, makakauwi ka na. Kasi wala namang problema dun. Kahit nag-leak siya, makakauwi ka. So dagdagan mo lang yung brake fluid mo. So mamamonitor mo naman yan, kasi makikita mo naman dito, transparent naman yung cap eh. Pati dun sa mga S1 Forge, makikita mo yan. So napakaganda ng hydraulic clutch. Kagaya nga dun sa sinabi ko, yung advantage ng decambio, ulitin ko siya, hindi siya delay. Tapos maganda nga siya kasi matibay. So pagka pinabayaan nyo lang yun, pag hindi nyo nalulubricant ng grasa o kaya ng langis, talagang matigas siya. Sa una, malambot siya, pero kapag katagalan na ulanan, syempre yung acid rain, nagre-react yun sa metal sa may kable. So dun siya tumitigas. So mapansin niyo pagka bumabiyahe ka ng matagal, ang disadvantage niya, pagka nilalaro niyo palagi yung clutch niyo, nangangawit kayo, sumasakit yung kamay niyo. Compare niyo sa hydraulic clutch. So kung mapapanood niyo rin dati, nilagay rin natin ito sa Honda TMX 155 natin na Malaysian build. So nag-trending rin yun sa vlog ni Tim Lapus. So ang sabi sa akin kasi ng judge nun, sa Malaysia daw kasi puro kargado yung mga motor, tapos mabibilis. Sabi niya, di ko na i-mention yung pangalan ng judge. So kapag mabibilis daw, may tendency na mag-delay ng konti yung sa hydraulic clutch. So dun sa pag-interview sa atin, maraming bumatikos dun sa sinabi nung judge. So di ko na alam kung bahala kayo sa buhay ninyo kung ano yung preference niyo, pero sinasabi ko lang yung
advantage ng hydraulic clutch tsaka yung disadvantage niya. Bossing, balita ko ito, medyo nagka-problema dito sa yan sa may yan. Anong tawag po sa ganyan? Hydraulic clutch. Hydraulic clutch, yan. Pinapabalik ng judge sa kable. Kable na lang daw. Pagka sa Malaysia kasi puro mabilis daw ang takbo eh. Oo. Ito daw na-delay sabi niya. So nade-delay pala yung hydraulic clutch. Mas maganda guys, kable na lang. Yun. So sa tibay naman mga kalpa, sa experience ko, matibay naman talaga ang hydraulic na RCB. So lalong lalo na budget bill lang ito, napakamura lang compare sa mga ibang hydraulic clutch. Medyo pricey siya. Itong RCB hydraulic clutch, kayang-kayang makipagsabayan. So pag bibili kayo, hanap na lang kayo ng pinakamura. Pero huwag kayong mag-alala, maghanap tayo sa Shopee. Idadrop ko yung link dyan para pagka gusto ninyong umorder. So mas prepare ko, order kayo sa mga 99 sale, yung double digit, o kaya 15-30 yung kada sahod ng mga empleyado. So mura lang yung gastos natin dito. Lahat ng mga detalye, ayan, yung mga tutorial nandyan sa baba mga kalpa, mapapanood nyo yan. Tapos biruin mo, 'di ba? 2 taon na tong RCB hydraulic clutch natin. Sinalang pa natin sa show, sinubukan kong ilagay. So napakatibay rin talaga. Yung TMX 155 natin, niro-rolling pa natin 'yon kasi wala akong kulong-kulong nun eh. Talagang niro-rolling natin siya. Ito yung ginagamit natin. Hanggang ngayon wala siyang problema mga kalpa. Talagang napakatibay nitong RCB hydraulic clutch. So unahan ko na kayo, hindi ito sponsored ng RCB mga kalpa. Talagang fan lang ako ng RCB. So lahat ng mga piyesang nilalagay natin sa motor, puro RCB. Ayun, pakita mo yung motor natin, puro RCB yan mga kalpa. Tapos idagdag ko lang yung detalye, no. 'Di ba sabi nila nade-delay daw yung sa hydraulic clutch kasi gumamit tayo ng brake master na pump. So kung nade-delay pala doon, edi dapat yung mga naka front disc brake nade-delay din to, 'di ba? So isipin mo, preno 'yan. Naka 4 bat pa to, hydraulic, fluid yung nagpapagana tsaka yung hangin. So ibig sabihin yung mechanism nitong disc brake natin, pati yung brake master, may delay din, 'di ba? Doon ka mapapaisip. So yun, ulitin ko mga kalpa, papakita natin yung test ride natin dito sa RCB hydraulic clutch. Talagang napaka-smooth niya.
Kalpa, dito na nga magtatapos yung full review natin after 2 years ng paggamit ng hydraulic clutch. So talagang nagantay ako ng ganito katagal na taon bago ko i-review to, kasi yung iba sabi nila after 1 week pakita mo naman yung full review niyan. So ito talaga, ito yung totoong review, kasi makikita nyo naman dyan sa history ng video ko, 2 years na yan mga Kalpa, naka-screenshot dyan. Pagka in-stock nyo yung channel natin, nandyan na yan mga Kalpa. So magti 3 years na nga to sa next year eh. So yun lang mga Kalpa, pagka gusto nyo bumili, ulitin ko, iwan ko yung link dyan sa baba. Hindi na kayong mahirapan maghanap, kasi pag kinig yan, rekta Shopee na kayo. Hindi ka tulad ng mga ibang content creator, papahirapan pa, papadiguin pa kayo sa mga ads. So yan, rekta Shopee na kayo mga Kalpa. So idadrop ko lahat yung link dyan, tapos panoorin nyo yung tutorial natin kung gusto nyo gayahin dito sa Honda TMX 125 Alpha. Yan, maraming salamat nga mga Kalpa. At huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ng mga ganitong klaseng tutorial, mga full review, and mga makabuluhan na content, lagi kayong updated. Thanks for watching. Ayos! I know gold is not enough.